Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At dito pa rin tayo sa Kawikaan, chapter 31, verse 21 hanggang 31 yung ating babasahin. Last chapter ng Kawikaan. At bukas ay dito na tayo sa mangangaral. At yun, umpisa na natin. Hindi siya nag-aalalang dumating man ang taginaw pagkat ang sambahayan niya ay may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makapal na sapin sa higaan at damit na pinong lino ang sinusuot niya. Ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at nahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at pinagbibili sa mga nangangalakal, parangal, kapitapitagan, ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na darating. Verse 26, ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Ginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kabiyak. Maraming babae ang mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakakahigit siya. Mandaraya ang mapang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. At ang natutunan ko dito sa verse 21 hanggang 31, ay itong verse 26. Wala pa akong asawa, pero kung ikaw ay may asawa, ay nawa ay pahalagahan mo siya. Ang isang naanokan ko dito, kung meron kang ganitong asawa, ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at turo niya ay pawang katapatan. So, ang ibig sabihin, kung ang asawa mo ay matalino, madiskarte sa buhay, I mean yung laging nag-a-advise sa'yo, napakapalad mo. Kung halimbawa, lagi ka niyang sinusuportahan sa mga bagay na gusto mo sa buhay ninyo bilang mag-asawa, ay napakapalad mo. At sana ay pahalagahan mo siya. Sapagkat sinasabi ko nga, napakapalad mo dahil meron kang asawa na ang mga salita ay puspos ng karunungan at ang turo niya. So yung mga bagay na itinuturo niya na makakatulong sa iyo sa mga bagay na gusto mong mangyari sa inyong pamilya ay pawang katapatan na kumbaga siya yung liwanag sa inyong sambahayan na paano ko ba may explain? Medyo mahirap pero sigapin ko. Kumbaga siya yung nagbibigay ng advice sa iyo patungkol sa pamilya nyo para mas maging maayos. At yun, pahalagahan mo siya. At yun, sana ay naunawaan mo yung gusto kong sabihin kung meron kang asawa. At kung ikaw naman ay halimbawa ay anak, katulad ko,
kabataan katulad ko, kung meron kang ganitong magulang, ay nawa ay ating pakinggan at ating sundin yung mga bagay na itinuturo niya. Sapagkat yung mga bagay na itinuturo niya na puno ng aral, katalinuhan sa buhay, sa pagiging madiskarte, sa mga ah, sa mga bagay na kailangan pagdesisyonan sa buhay, ay nawa ay ating pakinggan. Sapagkat ang ating magulang, ang ating ilaw ng tahanan sa bahay ay isa siya sa pinakamahalaga sa atin bilang anak. Ay nawa ay ating pakinggan siya at yun, sana ay naunawaan mo yung gusto kong sabihin. Bigyan natin ng pahalaga ang ating mga magulang at ang ating asawa. Kung meron ka ng asawa, kung siya'y madiskarte at yun, kung lagi kanyang tinutulungan sa iyong paghahanap buhay, ay nawa ay pahalagaan mo siya. At yun, sana ay naunawaan nyo po yung gusto kong sabihin. At saludo po ako sa mga magulang, sa mga nanay na patuloy na nagpo-provide po ng pangangailangan ng kanilang mga anak kahit na sila nahihirapan, patuloy niyo pa rin po kaming inaalala bilang mga anak ninyo at salamat po dahil malawak ang inyo pong pangunawa sa amin at nawa ay pahalagahan natin. Hanggang dito na lamang. See you tonight devotion. God bless po sa inyo pong lahat. Bye-bye.